Dami mga kapatid, sabi ko mga kapatid, maraming mga manggagawa mga kapatid nakakaranas ng mga magagandang biyaya mula sa Diyos. Bakit? Malapit siya sa kanyang buhay. Hindi siya nagtino. Hindi gumawa ng tama. May Diyos na nga, hindi pa magawa ng tama mga kapatid. Gumawa ka ng gumawa ng tama mga kapatid ko. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Name it, anong blessing na nais mo mga kapatid sa buhay. Ipagkakalob ito ng Diyos. Bakit? Hallelujah. God is a God who provides. Amen. Provider siya. Parangalan mo mga kapatid ko ang Diyos. Kundi pararangalan ka rin ng Diyos. Yun yung totoo mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga dito mga kapatid, sumunod lang daw tayo. Sa verse 4 mga kapatid, malinaw yun. Sa 1 and 2, malinaw yun. Sumunod lang kayo Israel sa aking mga palatuntunan. Turuan ninyong lahat ng sumusunod sa inyo. Hallelujah. Maangkin ninyo. Hallelujah. Ang lupain ibibigay ko sa inyo. Yun yung promises ng Lord. Ano yun mga kapatid para sa atin ngayon? Yun yung mga blessings ng buhay po natin. Hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo pababayaan mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mo ng kalakasan, nandiyan ang Holy Spirit, hingin mo na lang sa Kanya. Hallelujah. Pag sumikapan mo na lang mga kapatid, hindi darating ang Holy Spirit sa iyo na nakanganga ka lang mga kapatid. Hintay mo mga kapatid, hindi yun. Hallelujah. Ang Holy Spirit, pinagsusumikapan yan. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. May kalayaan kapag ang Espiritu ng Diyos kumilos. Bakit mga kapatid kumilos ang Espiritu? Dahil nagkaisa tayo na pinupuri at ina-acknowledge ang Diyos sa ating mga buhay. Banal siya. Holy! Holy is the Lord! Amen! Pinupuri natin siya mga kapatid ko. Hallelujah! Kaya nga panatilihin mo yung covenant mo sa Diyos. Huwag kang mag-isip na manghina. Huwag kang mag-isip na humiwalay. Huwag kang mag-isip na mag-backslide. Dahil wala pa ako nakita nag-backslide masaya na sinasabi sa akin, Pastor, ang saya pala mag-backslide. Ang saya pala, Pastor, pag hindi na sumasamba paglinggo. Sige, sabihin niyo sa akin. Yes. Amen. Kahit yung nandito nga lang sa atin, mga kapatid, na hindi ko nakikita mga ilang linggo na. Tanungin mo, masaya ka ba, Ter? Yes. Hindi ka masaya, Ter. Nagsaya-sayahan ka lang. Yes. Yung totoo. Tanungin mo sila, ay maniwala ka. Isang salita mo pa lang, Carmelite lang sasabihin sa'yo. Ay, dako ko problema. Ay, dako. Yun na sinasabi. Nobela na. Ginamit ng 25,000 speech ng isang babae. Yung totoo. Wala pa akong nakita mga kapatid na masaya na humiwalay sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi nandoon sa Kanya ang ugat ng pagpapala. Nasa ating Panginoon. Kontento na tayo. Para sa akin, kontento na ako. Ang saya-saya ko naglilingkod sa Panginoon. Kontento na ako sa buhay. Wala na ako ibang hinihiling pa sa Diyos. Ang hinihiling ko ngayon, Lord, palakasin mo ang pangangatawan ko, palakasin mo ang spiritual life ko, dahil gusto ko mag-serve sa iyo, Lord. Dahil gusto ko i-acknowledge ang kabutihan mo. Dahil mabuti ka talaga, Panginoon. Dakila ka talaga, Panginoon. Kaya puri-puri ka talaga, Panginoon. Merciful ka talaga, Panginoon. Yun ang Lord natin. Hallelujah. Huwag ka naman isip, Lord, sana bukas yayaman ako para makatulong ako sa Diyos. Hindi kailangan yun. Kaya ka ng loto. Huwag ka na tumayan loto, hindi ka mananalo, maniwala ka. Pero sa isang millionaire in Christianity, wala. Tingnan mo mga kapatid yung nanalo ng loto, wala na loto na ngayon. Kristiyano nanalo ng loto, asa na mga kapatid, damay-damay lahat. Lahat nung nakatikim nun mga kapatid, buti na lang. Lahat nung nakatikim nun, nawala eh. Huwag na kayo tumaya. Isa pa naman, pagka mayroong mga loto outlet dyan, tumitingin talaga ako. Hindi para tumaya. Baka mayroong Kristiyano. Yan sa may bagong silang, sa bayan, pag dumadaan ako dyan, tumitingin talaga ako, malay mo, mayroong tumataya. Sa SM, mga kapatid, mayroong mga kinakaskas na ngayon, di ba? Tinitingnan ko talaga yung mga mukha eh. Wala ako nakita ng Kristiyano. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman kayo pansinin pagka nakita ko yan. Kita-kita na lang tayo sa linggo. Tumingin ka sa akin, titingin ako sa'yo, tingnan ko lang kung magkatinginan tayo.
Yung totoo, walang instant millionaire sa Christianity. Ang pagpapala na sabihin, the blessing of the Lord make it rich and yet no sorrow out of it. Walang dagdag na kalungkutan. Pag pinagpala ka, walang kalungkutan na dagdag. Eh, bakit marami ka na? Pero yung simyo, mabuti pa nga nung dati dyan, walang pera mga kapatid, pinapakain pa kami. Oh, Brother Bong, kain na kayo dyan sa kantin. Nalala nyo? Benta lang to. Alala ko yun eh, iniyakan ko yun. Oo, nakita ko nga yung picture. Hinanap yung picture ko, yung hinampas ko yung napakalaking puting mga kapatid ko ng semento. Bong! Mabenta lang to. Linggo-linggo, 1,000 ka, 1 sako bigas, kaya mo ubusin niya, Brother Bong? Kaya yung Brad. Yan, nakita mo yan? Pinapagawa ko. Service yan! Doon nga ako natutong magmanayo. Service naman talaga namin. Pero binabi uli. Ayun. Buti pa yun, nakapagpakain. Nung nag-milyon-milyon na mga kapatid yung pera. Ako, Brother Bong, ipag-pray niyo ako. Bakit, Brad? Sana wag magbago ang puso ko. Patay! Nagbago yung puso, hindi kaya ng prayer. Nagbago, sinabi talaga sa harapan ko yun eh. Pag-pray niyo ako, sana wag magbago ang puso ko. Eh, nagbago yung puso niya. O, lahat ng kanyang mga siblings, lahat na backslide. See? Mahalaga ang puno, mahalaga ang tatay. Hello, mga tatay. Napakahalaga ng tungkulin natin sa Panginoon. Hallelujah. Na-backslide si tatay, pinulag pa ng Diyos, literal. Dahil nasilaw sa kayamanan ng mundo. Hallelujah. Hindi naman ako manghingi. Tatrabaho ko na ko nun eh. Hallelujah. Pagalakan ko lang yun. Diri mo ba naman mga kapatid, sa laki ng katawan ko nun, malakas pa ako ng Brad. Yung puting Brad, sabi niya, kaya ba yan, Brother Bong, na 1 linggo? Brad, 3 araw lang to, pag akong tumilaw, wasak-wasak. Sumunod ulit sa Kalayaan Street, may picture ulit ako, ang dami. Tapos sabi ko, bata ko dito lakas pati puno pa. Yung mga pader na talagang sinauna pa, isang hampas lang, wasak. Bakit kagalakan yun, mga kapatid ko, sa paglilingkod sa Panginoon? Kagalakan yun, hallelujah. Pero sabi nga, nasaan ang mga pangako? Nabago. Yun, mag-ingat tayo. Pag humiwalay tayo, hindi ko kayo tinatakot, tatakutin ko na rin kayo. Ha? Tingnan nyo ha? Last verse, 11:22. Masdan ninyo, Roma 11:22. Take note. I-take note nyo. Basahin nyo sa mga bahay. Masdan ninyo ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan sa mga nananatili sa Kanya. At masdan ninyo ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga humiwalay sa Kanya. Mabagsik ang Diyos pag iwalay ka sa Kanya. Yung nasa iyo, kukunin pa ng Diyos. Ibibigay sa iba. Akala mo simple lang yan. Para kanino ba yan? Hindi yan para sa mga unbeliever. Para sa mga Kristiyano yan. Kaya nga mayroon bang unbeliever na nananatili sa Diyos? Wala eh. Sabi niya, masdan mo ang kabutihan ng Diyos. Kabutihan sa mga nananatili. Kabagsikan sa mga humihiwalay. Humihiwalay ka sa Diyos, subukan mo lang. Ayoko nga, pastor. Mabuti. Pero pag sinubok mo, maniwala ka. Bibigyan lang kita ng 1 buwan. Babalik ka sa akin. At sasabihin mo, pastor, tama ka nga. Magulo nga pag wala si Kristo. Amen. Sinabi na niya, without Jesus Christ, you are nothing. Amen? Eh, samantalang dito, sarap mga kapatid magpuri sa Panginoon. Sarap maglingkod sa Panginoon. Paglilingkuran mo ang Panginoon, pero mo mga kapatid. At ang pinakahuli mga kapatid ko, hallelujah. Kanina pinakahuli, ngayon meron pang pinakahuli. Hallelujah. 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything it will be laid bare. Hallelujah. Yan ba yun? Hindi. 2 Peter chapter 3. Ang Panginoon daw ay katulad sa isang magnanakaw sa gabi. Tandaan ninyo. Ulitin ko lang to. Tandaan ninyo. Pagka ang bahay mo pinasok ng magnanakaw, hindi po siya kumukuha ng mga gamit na plastic. Ang kinukuha niya,
ginto. Ha? Ginukuha niya mga ginto, yung mga mamahaling gamit. Tandaan nyo, pagka nagnakaw, meron ba mga kapatid, subukan mo, i-display mo yung balde mo, i-display mo yung tupperware mo dyan. Ay, wala, ito niya na magnanakaw. Subukan mo mga kapatid, itago mo yung ginto mo, yung alahas mo, yun yung hinahalungkat. Bakit? Ang magnanakaw, pagka nagnakaw, hindi po nagnanakaw ng plastic. Plastic. Kaya marami mga kapatid ko sa loob ng tahanan o iglesia na hindi manakaw ng Panginoon kasi maraming Plastic. Hala? Ewan tayong maging Plastic. kailangan ginto tayo. Amen. Para pagdating ng thief in the night, di mo alam yun kung kailan siya papasok eh. Meron mo magsabi, ay, Brother Abel, sabi, magnanakaw ako mamayang gabi, pupunta ako mga alas 10 in punto. Meron bang magnanakaw na gano'n? Wala. Hindi mo alam kung kailan. Umaga ba yan siya, gabi, pero kalamitan ang magnanakaw gabi. Madaling araw, gabi pa rin yun. Amen. Oh, di ba? Simbang gabi yun. Ha? Hindi siya mga kapatid ko papasok sa ating mga tahanan. Hallelujah, nagising ka na, yung tulog ka. Kaya pag tulog ang pananampalataya mo, sabi ng thief in the night, uunin ko yung mga ginto, ikaw yun. Hahanapin ka ngayon, mga kapatid ko. Magtataka yung kasama mo, plastic. Aso na yung ginto ito? Bakit gano'n? Naiwan ako. Ayun, naiwan siya. Bakit? Plastic. Wala namang silbi yung plastic eh. Ibenta mo man yung sa junk shop yun. Mura lang ang halaga ng mga plastic. Meron pa nga plastic, mga kapatid, hindi na bibenta eh. Yung malutong na plastic. Eh kung malutong na plastic yun, patay, lulutang-lutang yun sa alapaap. Amen! Kaya huwag tayo magpaka-plastic. Sa paglilingkod sa Diyos, magpakatotoo tayo. Maging tapat tayo. Gawin natin bukasyon, gawin natin, mga kapatid ko, dedikasyon ang paglilingkod sa Panginoon para maging ginto tayo upang pagdating ng thief in the night at nanakawin tayo lahat ng mga ginto kasama, hallelujah, at dadalhin, hallelujah, sa mansyon. Ha? Sabi nga ng awit, there is home in heaven. Amen. Masaya yun. Yun yung ating ginagawang effort, yun yung pagpapagod natin, yun yung pabalik-balik natin dito, yun yung paikinig natin, ngawa tayo ng ngawa rito, yun, mga kapatid ko, hallelujah, para maging ginto tayo. Bantayan natin palagi ang Biblia, i-acknowledge sa atin ang Diyos, maging tapat tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanyang mga palatuntunan palagi. Tayo rin ang may kinabang sa mga pagpapalang ito. Habang nandito tayo sa lupa, ang Diyos natin na nasa langit nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Lahat ng bagay pwede niyang gamitin, trabaho mo, manager mo, kahit unbeliever pa, pwedeng gamitin ng Diyos yan para sa pangangailangan mo. Bakit? Ang Diyos, hallelujah, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Abay, kung mayroon siyang kinikilingan, ito mukhang mabait ito, mukha lang. Ito mukhang hindi mabait ito. Hindi, wala eh. Sabi ng Bible, sa masama at sa mabuti, nagpapaulan siya. Tandaan yun. Huwag mong sabihin, pastor, yung kapitbahay ko magnanakaw, hindi dapat makatingin ng ulan yun. Unfair ka, sama mo, sama ng ugali mo, sama ng karakter mo. Ang ulan, umuulan. Pero pagdating daw ng araw, sa harvest time, doon naman ngayon. Ang mga panirang damo, itatabihan. Ang mga trigo, itatabihan. Ang panirang damo, kukuha ng pusporo ang Diyos, sisindihan, mga kapatid ko. Lahat yun. At ang mga mabubuti, dito pumasok kayo sa aking paraiso. Yun naman yun. Kaya nyo lang. Meron kang kapitbahay na magnanakaw, sige lang. Pagdating ng araw, mga kapatid ko, harvest din ng Diyos yan. Ngayon, meron nga mga nag-harvest na ngayon eh. Diyan sa palipaligid natin eh. Ginawa nilang batas ka lang kamay. Pero mga kapatid, tanda niyo, ang batas ng Diyos, mas grabe sa batas ng tao. Everybody say amen? Kaya tayo sumunod lang, patuloy lang, sa tipan ng Diyos. Ituro mo sa anak mo, sa maging anak mo, sa maging apo mo, ituro mo talaga ito. Dahil pagka hindi mo may turo, pag sila, mga kapatid ko, nalisang landas, pananagutan mo. Tanggapin yung pananagutan, ha? Pag di mo maturo sa mga anak mo. Anong klase kang tatay at nanay kung di mo may turo sa mga anak mo? Turo mo talaga. Hallelujah. Kahit na paano, lumihis pa niyan, basta na ituro mo, kahit paano, kahit konti, mga kapatid ko.
alam niyo makakaroon ng takot yan, ituro mo talaga. Yes. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Tumahintay lahat.